Kapag dumating ang araw na sabay-sabay na tumindig ang mga bansa laban sa Israel, ano kaya ang mangyayari sa mundo ayon sa mga salita ni Jesus? Bakit parami ng parami ang mga pangyayaring tila unti-unting tumutupad sa mga propesiya na matagal nang nakasulat sa banal na kasulatan? Paano kung ang mga kaguluhan na nakikita ngayon sa iba't ibang panig ng daigdig ay hindi lamang ordinaryong alitan kundi bahagi na pala ng dakilang babala mula sa langit? Nakakakilabot mang marinig, maraming nananampalataya ang naniniwalang papalapit ang panahon na binanggit ni Kristo tungkol sa pag-uusig laban sa bayang pinili ng Diyos. Habang ang karamihan ay abala sa makamundong pamumuhay, dahan-dahan namang lumalabas ang mga tanda na minsang isinulat sa banal na kasulatan maraming siglo na ang nakalipas. Bawat balita tungkol sa digmaan, pagkakahati-hati ng mga bansa, at pag-atake laban sa Israel ay nagdudulot ng kaba sa puso ng maraming Kristiyano. Hindi maikakaila na may kakaibang nangyayari sa ating panahon dahil tila unti-unting nagkakatotoo ang mga babala na matagal nang binabanggit sa Biblia. Malalim na palaisipan para sa marami kung bakit maliit lamang na bansa ang Israel. Ngunit nakasentro rito ang atensyon ng buong mundo. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Napakahalaga ng pananalig sa panahon ngayon dahil maraming tao ang unti-unting naliligaw sa gitna ng magulong sistema ng mundo. Bawat pakikinig sa salita ng Panginoon ay maaaring maging daan upang muling mabuhay ang pag-asa at pananampalataya ng isang tao. Malaking pagpapala ang sama-samang pag-aaral tungkol sa mga mensahe ng Diyos dahil nagbibigay ito ng kaliwanagan sa gitna ng takot at pangamba. Zechariah 12 verse 3. And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people. All that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it. Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil malinaw nitong ipinapakita na darating ang panahon na magkakaisa ang maraming bansa laban sa Jerusalem at sa Israel. Habang pinagmamasdan ng mundo ang kaguluhan sa gitnang silangan, maraming mananampalataya ang nakakakita ng matinding koneksyon sa pagitan ng kasalukuyang mga pangyayari at ng sinaunang propesya. Matinding pagyanig ang maaaring maranasan ng sangkatauhan kapag tuluyan ng naganap ang mga bagay na minsang sinabi ng mga propeta at pinatutuhanan ng mga salita ni Jesus. Makapangyarihang paalala para sa bawat mananampalataya ang mga nangyayari ngayon dahil ipinapakita lamang nito na buhay, totoo at hindi nagkakamali ang mga salita ng Panginoon. Una, magkakaisa ang maraming bansa laban sa Israel. Nakakabinging katahimikan ang maaring maranasan ng mundo kapag nagsimula ng magbuklod ang malalaking bansa laban sa Israel. Bawat pag-uusap ng mga makapangyarihang lider tungkol sa digmaan at kontrol sa gitnang silangan ay nagdudulot ng pangamba sa maraming mananampalataya. Habang lumalalim ang tensyon sa iba't ibang panig ng daigdig, parami ang mga Kristiyanong nakakaramdam na may malapit ng maganap na malaking pagbabago. Kakaibang takot ang bumabalot sa puso ng mga taong nakakakita na tila dahan-dahan nang natutupad ang mga propesyang matagal nang isinulat sa banal na kasulatan. Zechariah 12 verse 3. And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people. All that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it. Napakalalim ng mensaheng dala ng talatang iyon dahil malinaw nitong ipinahahayag na darating ang panahon na pagsasama-samahan ng maraming bansa ang Israel. Makapangyarihang paalala ang salitang iyon ng Diyos sapagkat ipinapakita nito na may espesyal na layunin ang Panginoon para sa Jerusalem at sa bayang Israel. Hindi pangkaraniwan ang atensyong ibinibigay ng buong mundo sa maliit na bansang matagal ng sentro ng alitan at kaguluhan. Maraming eksperto ang tumitingin dito bilang simpleng usaping politikal. Ngunit maraming nananampalataya ang nakakakita ng mas malalim na espiritual na kahulugan. Habang dumarami ang mga bansang may matitinding opinyon laban sa Israel, mas lumalakas din ang paniniwala ng mga Kristiyano na papalapit na ang mga huling araw.
Bawat balita tungkol sa tensyon at digmaan ay nagiging paalala na buhay at makapangyarihan ang mga salita ng Diyos. Matthew 24 verse 6, "And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet." Malinaw na ipinakita ni Jesus na makaririnig ang sangkatauhan ng mga balita tungkol sa kaguluhan at mga labanan bago dumating ang mas mabibigat na pangyayari sa mundo. Habang tumitindi ang alitan ng mga bansa, maraming tao ang naghahanap ng pag-asa at kapayapaan sa gitna ng lumalawak na takot at pangamba. Maraming pusong dating malayo sa pananampalataya ang nagsisimulang magbalik loob dahil sa mga nakakagulat na nangyayari sa kasalukuyang panahon. Habang nagiging magulo ang takbo ng mundo, mas dumarami ang mga taong muling humahawak sa mga pangako ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Bawat propesyang unti-unting natutupad ay nagsisilbing babala at paalala para sa lahat na hindi nagkakamali ang Panginoon sa kaniyang mga salita. Kapayapaan mula kay Kristo lamang, ang tunay na makapagbibigay ng lakas at pag-asa sa gitna ng lumalaking kaguluhan ng mundo. Ikalawa, magkakaroon ng matinding takot at kaguluhan sa buong mundo. Malawakang pangamba ang kakalat sa iba't ibang bansa habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng mga bansang laban dito. Bawat mamamayan ay maaaring mabalot ng pag-aalala dahil sa sunod-sunod na balita tungkol sa digmaan, kakulangan ng pagkain at pagbagsak ng kapayapaan sa maraming lugar. Habang lumalala ang sigalot ng mga makapangyarihang bansa, maraming tao ang mawawalan ng katiyakan tungkol sa kanilang kinabukasan at kaligtasan. Matinding kalituhan ang maaring maranasan ng sangkatauhan kapag nagsimula ng maramdaman ng buong mundo ang epekto ng malawakang kaguluhan. Luke 21 verse 26, "Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken." Napakalalim ng kahulugan ng talatang yon dahil ipinapakita na darating ang panahon na maraming tao ang manghihina dahil sa sobrang takot sa mga mangyayari sa mundo. Makapangyarihang babala ang mga salitang iyon ni Jesus sapagkat malinaw niyang ipinahayag na hindi magiging normal ang kalagayan ng daigdig sa mga darating na panahon. Hindi lamang simpleng kaguluhan ang maaaring maranasan ng mga tao, kundi matinding pagyanig ng emosyon, pananampalataya at pag-asa ng marami. Habang tumitindi ang mga alitan sa iba't ibang panig ng mundo, dumarami rin ang mga pusong naghahanap ng kasagutan tungkol sa tunay na kahulugan ng mga pangyayaring ito. Maraming pamilya ang maaring mabuhay sa takot habang naririnig nila ang mga balita tungkol sa pag-atake, pagkawasak at paglala ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Kahit ang mga taong dating walang pakialam sa mga propesiya ay nagsisimula ng magtanong kung malapit na bang maganap ang mga huling araw. John 14 verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Napakahalagang panghawakan ng bawat mananampalataya ang pangakong iyon ni Jesus dahil tunay na kapayapaan lamang mula sa Panginoon ang kayang pumawi sa matinding takot ng tao. Habang magulo ang takbo ng mundo, mas kinakailangan ng bawat Kristiyano ang matibay na pananampalataya at patuloy na pananalangin upang hindi madaig ng pangamba. Maraming tao ang magigising sa katotohanan kapag nakita nilang walang kayamanan o kapangyarihan ang makapagbibigay ng tunay na seguridad sa panahon ng matinding kaguluhan. Habang ang iba ay nawawalan ng pag-asa dahil sa mga nangyayari, maraming mananampalataya naman ang lalong lumalapit sa Diyos at humihingi ng gabay at proteksyon. Bawat pangyayari sa mundo ay nagsisilbing paalala na walang anumang nagaganap na hindi alam o pinahihintulutan ng Panginoon. Kalakasan ng puso at kapanatagan ng espiritu ang matatanggap ng mga taong nananatiling tapat at nagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Ikatlo, maraming tao ang malalayo sa Diyos. Unti-unting magbabago ang puso ng maraming tao habang lumalalim ang kasamaan at nawawala ang pag-ibig sa katotohanan. Habang abala ang mundo sa kayamanan, kasikatan at makamundong pagnanasa, maraming kaluluwa ang dahan-dahang nalalayo sa presensya ng Diyos. Bawat araw ay nagiging mas mahirap para sa ilan ang manatiling matatag sa pananampalataya dahil sa dami ng tukso
at maling impluensya sa paligid. Nakakalungkot mang isipin, maraming tao ang pinipiling sundin ang kagustuhan ng mundo kaysa makinig sa banal na kalooban ng Panginoon. Matthew 24 verse 12, "And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Napakasakit pakinggan ng talatang iyon dahil malinaw nitong ipinapakita na darating ang panahon na lalamig ang pananampalataya ng maraming tao dahil sa pagdami ng kasamaan. Makapangyarihang babala ang mga salitang iyon ni Jesus sapagkat ipinapakita niyang hindi lahat ay mananatiling matatag kapag dumating ang mahihirap na panahon. Maraming puso ang mabibighani sa pansamantalang kasiyahan habang unti-unting nakakalimot sa mga utos at pangako ng Diyos. Habang lumalawak ang impluensya ng makamundong pamumuhay, dumarami rin ang mga taong nawawalan ng oras para manalangin at makinig sa salita ng Panginoon. Kahit ang ilan na dating masigasig sa pananampalataya ay maaaring manghina kapag hinayaan nilang manaig ang takot, galit at tukso sa kanilang buhay. Malaking panganib para sa espiritu ng tao ang pamumuhay ng malayo sa gabay at liwanag na nagmumula sa Diyos. 2 Timothy 3 verse 1 through 5. "This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy." Napakalinaw ng paglalarawan sa talatang iyon dahil ipinapakita kung paano magbabago ang ugali ng maraming tao sa mga huling panahon. Habang dumarami ang makasariling pag-iisip at kawalan ng takot sa Diyos, mas nagiging magulo at magaspang ang takbo ng mundo. Maraming mananampalataya ang hinihikayat na manatiling matatag at huwag hayaang madaig ng impluensya ng mundo ang kanilang puso at pananampalataya. Habang lumalapit ang mga panahong puno ng pagsubok, mas kinakailangan ang taimtim na pananalangin at malalim na relasyon sa Panginoon. Bawat salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay nagsisilbing ilaw na gumagabay sa mga taong naghahanap ng katotohanan at pag-asa. Kapayapaan at tunay na direksyon lamang mula kay Kristo ang kayang magligtas sa tao mula sa pagkaligaw ng espiritu sa magulong panahon. Ika-4, lalaganap ang panlilinlang at mga huwad na mangangaral. Nakakagulat na maraming tao ang madaling maniwala sa matatamis na salita, kahit taliwas naman sa tunay na aral ng Diyos ang kanilang naririnig. Habang papalapit ang mga panahong binanggit sa banal na kasulatan, mas dumarami ang mga huwad na mangangaral na ginagamit ang pananampalataya para sa pansariling kapakinabangan. Bawat maling turo na inilalabas ng mga mapanlinlang na tao ay nagiging dahilan upang maraming kaluluwa ang maligaw sa tamang landas. Matinding panganib para sa espiritu ng tao ang pakikinig sa mga aral na walang katotohanan at walang gabay mula sa Panginoon. Matthew 24 verse 24, "For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible they shall deceive the very elect." Napakalinaw ng babala ni Jesus sa talatang iyon dahil ipinapakita niyang darating ang panahon na kahit ang ilang matatag sa pananampalataya ay maaaring malinlang. Makapangyarihang paalala ang mga salitang iyon upang maging maingat ang bawat mananampalataya sa kanilang pinakikinggan at pinaniniwalaan. Maraming tao ang mas naakit sa magagandang pangako kaysa sa tunay na mensahe ng pagsisisi at paglapit sa Diyos. Habang lumalawak ang impluensya ng kasinungalingan, dumarami rin ang mga pusong nawawalan ng kakayahang makilala ang tama at mali. Kahit ang ilang nagtuturo tungkol sa pananampalataya ay maaaring magdala ng kalituhan kapag wala silang tunay na relasyon sa Panginoon. Malungkot mang isipin, maraming kaluluwa ang nadadala ng emosyon at hindi na sinusuri kung ang kanilang pinakikinggan ay naaayon pa sa Biblia. 2 Peter 2 verse 1, "But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them." Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil ipinapakita na matagal nang binalaan ng Diyos ang sangkatauhan tungkol sa pagdating ng mga huwad na tagapagturo. Habang lumalala ang kalagayan ng mundo, mas kinakailangan ng bawat Kristiyano ang karunungan at espiritual na pag-iingat upang hindi malinlang ng kasinungalingan. Maraming mananampalataya ang hinihikayat na manatiling malapit sa salita ng Diyos
upang magkaroon ng malinaw na gabay sa panahon ng kalituhan. Habang dumarami ang mapanlinlang na tinig sa paligid, mas mahalagang pakinggan ang katotohanang nagmumula kay Kristo at hindi sa tao lamang. Bawat panalangin at pagbabasa ng Biblia ay nagiging sandata laban sa panlilinlang na unti-unting lumalaganap sa mundo. Kapayapaan at tunay na kaliwanagan ang matatanggap ng mga pusong nananatiling tapat at matatag sa presensya ng Panginoon. Ikalima, darating ang panahon ng matinding pagdurusa. Matinding hirap ang maaring maranasan ng sangkatauhan kapag tuluyan ng dumating ang panahon ng malaking kapighatian na binanggit sa banal na kasulatan. Habang lumalala ang kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo, dumarami rin ang mga taong nababalot ng takot at kawalan ng pag-asa. Bawat araw ay maaring magdala ng panibagong pagdurusa, pag-iyak at pangamba habang ang mundo ay dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Nakakapangilabot mang isipin, maraming mananampalataya ang naniniwalang unti-unti nang lumalapit ang mga panahong matagal nang ipinahayag sa Biblia. Matthew 24 verse 21. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Napakalalim ng babala ni Jesus sa talatang iyon dahil malinaw niyang ipinakita na magkakaroon ng matinding pagdurusa na hindi pa kailanman naranasan ng mundo. Makapangyarihang paalala ang mga salitang iyon upang ihanda ng bawat tao ang kanilang puso at pananampalataya sa mga darating na panahon. Maraming pamilya ang maaring mawalan ng kapanatagan habang patuloy na lumalala ang sitwasyon sa iba't ibang bansa. Habang tumitindi ang kaguluhan, dumarami rin ang mga taong naghahanap ng kaligtasan at direksyon sa gitna ng magulong kalagayan ng mundo. Kahit ang matitibay na puso ay maaring manghina kapag nasilayan nila ang lawak ng pagdurusa at pagkawasak sa paligid. Malungkot mang pakinggan, maraming tao ang sakalamang lalapit sa Diyos kapag naramdaman na nila ang bigat ng mga pagsubok na dumarating. Revelation 3 verse 10, Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Napakagandang pangako ng Diyos para sa mga nananatiling tapat sa Kaniya, kahit dumaraan sa matitinding pagsubok at kaguluhan. Habang ang mundo ay nababalot ng pangamba, ang mga pusong nagtitiwala sa Panginoon ay makakatanggap ng lakas, pag-asa at espiritual na katatagan. Maraming mananampalataya ang hinihikayat na manatiling matatag at huwag hayaang madaig ng takot ang kanilang pananampalataya. Habang papalapit ang mahihirap na panahon, mas kinakailangan ang taimtim na pananalangin at patuloy na paglapit sa Diyos araw at gabi. Bawat salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia ay nagbibigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman at kaguluhan ng mundo. Kapayapaan lamang mula kay Kristo ang tunay na makapagbibigay ng lakas sa puso ng tao sa panahon ng matinding pagdurusa. Ika-6. Maraming mananampalataya ang uusigin dahil kay Jesus. Matinding pagsubok ang maaring maranasan ng mga taong nananatiling tapat kay Jesus, habang lalong nagiging magulo at mapanganib ang mundo. Habang dumarami ang mga taong lumalayo sa Diyos, mas nagiging mahirap para sa mga Kristiyano ang ipahayag ang kanilang pananampalataya ng walang takot. Bawat mananampalataya na patuloy na sumusunod sa katotohanan ay maaring makararanas ng pang-uusig, pangungutya at matinding paghamak mula sa iba. Nakakalungkot mang isipin, maraming tao ang magagalit sa mga naninindigan para sa pangalan ni Kristo at sa kaniyang mga aral. Matthew 24 verse 9, Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Napakabigat ng babalang iyon ni Jesus dahil malinaw niyang sinabi na darating ang panahon na uusigin ang mga tunay na nananampalataya. Makapangyarihang paalala ang mga salitang iyon upang ihanda ng bawat Kristiyano ang kanilang puso sa mga pagsubok na maaaring kaharapin dahil sa pananampalataya. Maraming lingkod ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nakararanas ng pagbabanta, diskriminasyon at matinding pagtutol dahil lamang sa kanilang paninindigan kay Kristo. Habang lumalawak ang impluensya ng kasamaan, mas dumarami rin ang mga taong tumatanggi sa katotohanan at sa mensahe ng kaligtasan. Kahit ang simpleng pagpapahayag ng pananampalataya ay maaring maging dahilan upang husgahan o layuan
ang isang tao sa mga darating na panahon. Malaking hamon para sa maraming Kristiyano ang manatiling matatag kapag nakararanas sila ng matinding panggigipit mula sa lipunan at sa mundo. John 15 verse 18, "If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you." Napakalalim ng mensahe ng talatang iyon dahil ipinapakita ni Jesus na hindi dapat mabigla ang mga mananampalataya kapag sila ay kinamumuhian ng mundo. Habang ang iba ay pinipiling sumunod sa makamundong pag-iisip, ang mga tunay na tagasunod ni Kristo ay tinatawagan upang manatiling tapat sa katotohanan. Maraming pusong tapat sa Diyos ang patuloy na lumalaban sa takot dahil naniniwala silang hindi sila pababayaan ng Panginoon sa panahon ng pagsubok. Habang dumarating ang mga paghihirap, mas kinakailangan ng bawat mananampalataya ang taimtim na pananalangin at malalim na pananampalataya kay Kristo. Bawat sakripisyong ginagawa alang-alang sa pangalan ng Panginoon ay may dakilang gantimpala na inihanda para sa mga nananatiling matatag hanggang wakas. Kapayapaan at lakas mula sa Diyos ang magsisilbing sandigan ng mga pusong patuloy na sumusunod kay Jesus sa gitna ng pag-uusig ng mundo. Ikapito, maraming tao ang magsisisi kapag huli na ang lahat. Matinding lungkot ang mararamdaman ng maraming tao kapag napagtanto nilang totoo pala ang mga babalang matagal nang ipinahayag sa banal na kasulatan. Habang nagaganap ang mabibigat na pangyayari sa mundo, dumarami rin ang mga pusong nagsisimulang maghanap sa Diyos matapos baliwalain ang kaniyang mga salita sa mahabang panahon. Bawat taong dating nagduda at tumalikod sa pananampalataya ay maaring mapuno ng pagsisisi kapag nakita nilang unti-unti nang natutupad ang mga propesiya. Nakakapanghinayang isipin na maraming kaluluwa ang saka lamang lalapit sa Panginoon kapag naramdaman na nila ang bigat ng takot at pagdurusa. Revelation 1 verse 7, "Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him." Napakalalim ng mensahe ng talatang iyon dahil ipinapakita na darating ang araw na makikita ng buong mundo ang kapangyarihan at kaluwalhatian ni Jesus. Makapangyarihang paalala ang mga salitang iyon upang hindi ipagwalang bahala ng tao ang pagkakataong magsisi at magbalik loob habang may panahon pa. Maraming tao ang magiging desperado sa paghahanap ng pag-asa kapag nagsimula ng maramdaman ang matinding epekto ng kaguluhan sa buong mundo. Habang ang iba ay naghahanap ng kasagutan sa pera at kapangyarihan, marami ang matutuklasan na walang anumang bagay sa mundo ang kayang magligtas sa kanila mula sa takot at kapahamakan. Kahit ang mga dating walang pakialam sa pananampalataya ay maaring mapaluha at mapaluhod habang humihingi ng awa at kapatawaran sa Diyos. Malungkot mang pakinggan, maraming tao ang nagiging seryoso lamang sa kanilang espiritual na buhay kapag nahaharap na sila sa matinding panganib at pagdurusa. 2 Corinthians 6 verse 2, "Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." Napakahalaga ng talatang iyon dahil ipinapakita na ang tamang panahon upang lumapit sa Diyos ay hindi bukas kundi habang may pagkakataon pa ang bawat tao. Habang may natitirang panahon, ang bawat puso ay inaanyayahang magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon ng may tunay na pagsisisi. Maraming mananampalataya ang patuloy na nananalangin na mas marami pang kaluluwa ang magising at makilala ang Diyos bago dumating ang mas mabibigat na pangyayari sa mundo. Habang ang iba ay patuloy na namumuhay ng malayo sa Panginoon, dumarami rin ang mga taong nagsisimulang maghanap ng katotohanan at espiritual na kapayapaan. Bawat salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay nagsisilbing paalala na ang kaniyang awa ay bukas para sa lahat ng handang magsisi at magbago. Kapatawaran, pag-asa at tunay na kaligtasan lamang mula kay Kristo ang makapagbibigay ng kapayapaan sa puso ng tao sa gitna ng magulong panahon. Ikawalo, darating si Jesus na may kapangyarihan at kaluwalhatian. Matinding pagkamangha ang mararanasan ng buong mundo kapag dumating ang araw na muling magpapakita si Jesus na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Habang ang marami ay nababalot ng takot dahil sa kaguluhan at pagdurusa, ang mga tapat na nananampalataya naman ay mapupuno ng pag-asa at pananabik. Bawat propesiyang matagal nang isinulat sa banal na kasulatan ay unti-unting magbibigay liwanag
sa tunay na plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Nakakakilabot, ngunit napakadakilang isipin na darating ang panahon na kikilalanin ng buong mundo ang kapangyarihan ni Kristo. Matthew 24 verse 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon, dahil malinaw nitong ipinapakita na walang sino man ang makakatakas sa araw ng muling pagdating ni Jesus. Makapangyarihang paalala ang mga salitang iyon upang ihanda ng bawat tao ang kanilang puso, habang may natitirang panahon pa upang lumapit sa Diyos. Maraming tao ang mamamangha kapag nakita nilang totoo pala ang mga pangakong matagal nang nakasulat sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Habang ang ilan ay mapupuno ng takot at pagsisisi, ang mga pusong nanatiling tapat kay Kristo ay makakaranas ng kagalakan at kapayapaan. Kahit ang mga taong dating nagduda sa salita ng Diyos ay mapipilitang kilalanin ang kapangyarihan at autoridad ni Jesus sa araw na iyon. Malaking pagbabago ang magaganap sa buong mundo kapag tuluyan ng dumating ang itinakdang panahon ng Panginoon. Revelation 22 verse 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Napakahalagang mensahe ng talatang iyon dahil ipinapakita na darating si Jesus, dala ang gantimpala para sa bawat taong naging tapat at matuwid sa kanilang pamumuhay. Habang may panahon pa, ang bawat mananampalataya ay hinihikayat na manatiling matatag at huwag hayaang madaig ng tukso at takot ang kanilang pananampalataya. Maraming pusong sugatan at nawawalan ng pag-asa ang muling magkakaroon ng lakas kapag naalala nila ang pangako ng muling pagdating ni Kristo. Habang patuloy na nagiging magulo ang mundo, mas kinakailangan ng bawat tao ang taimtim na pananalangin at malalim na relasyon sa Panginoon. Bawat salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay nagbibigay ng pag-asa, kaliwanagan at lakas sa mga pusong nananatiling nananalig kay Jesus, kapayapaan na walang hanggan at tunay na kaligtasan lamang mula kay Kristo ang kayang magligtas sa sangkatauhan sa panahon ng matinding kaguluhan. Habang patuloy na nagbabago ang mundo at dumarami ang mga pangyayaring nagdudulot ng takot at pangamba sa maraming tao, mas lalong nagiging mahalaga ang paglapit sa Diyos at pananatiling matatag sa pananampalataya. Bawat propesiyang nakasulat sa Biblia ay nagsisilbing paalala na hindi kailanman nagkakamali ang Panginoon sa kaniyang mga salita at mga pangako para sa sangkatauhan. Habang ang marami ay naliligaw dahil sa kaguluhan, kasinungalingan at makamundong tukso, ang mga pusong nananatiling nananalig kay Jesus ay nakakahanap ng tunay na kapayapaan at pag-asa. Makapangyarihang liwanag mula sa Panginoon ang gumagabay sa mga taong patuloy na naghahanap ng katotohanan sa gitna ng madilim at magulong panahon. Maraming tao ang maaaring mawala ng lakas dahil sa mga pagsubok at problemang kinakaharap araw-araw. Ngunit walang anumang sitwasyon ang kayang higita ng kapangyarihan at awa ng Diyos. Habang lumalalim ang takot sa iba't ibang panig ng mundo, mas kinakailangan ng bawat isa ang taimtim na pananalangin at matibay na relasyon sa Panginoon. Bawat salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa pusong sugatan, kapayapaan sa isipang magulo, at lakas sa espiritong nanghihina. Napakagandang panghawakan ng pangako ni Jesus na hindi niya pababayaan ang mga taong patuloy na nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. John 14 verse 1. Let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me. Napakalalim ng mensahe ng talatang iyon dahil ipinapakita na nais ni Jesus na mapuno ng kapayapaan at pagtitiwala ang puso ng bawat mananampalataya kahit magulo ang mundo. Habang ang marami ay natatakot sa mga maaaring mangyari sa hinaharap, ang mga taong nananatiling malapit sa Diyos ay nakakahanap ng tunay na kapanatagan sa kaniyang presensya. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Malaking pagpapala ang sama-samang pakikinig at pag-aaral tungkol sa mga salita ng Panginoon dahil maraming buhay ang maaaring mabago
at maraming kaluluwa ang maaring makabalik sa tamang landas. Habang patuloy nating hinahanap ang presensya ng Diyos, mas lalo niyang pinapalakas ang ating pananampalataya at binibigyan ng liwanag ang ating buhay araw-araw, kapayapaan, pag-asa at tunay na kaligtasan lamang mula kay Kristo ang mananatiling matibay kahit magbago pa ang buong mundo.